Babe naman, kailan mo ba ako papakasalan? Nangako ka sa akin, hindi ba? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo naanal ni Zetania? Tila nagtatampo na sabi ni Pia kay Gerald. Don't worry, malapit nang dumating ang gusto mo. Basta't ang kailangan mo lang gawin ay hintayin ang go signal ko. At hindi ka po pwedeng makita ni Zetania sa bahay. Kailangan ipakita natin na walang namamagitan sa ating dalawa. Nabitin ang akmang pagkatok ni Zetania nang marinig ang sinabi ng asawa niya sa kanyang kaibigan. Gustong umiyak ni Zetania pero parang may pumipigil sa mga luha niya. At ang tanging nararamdaman lang niya ay namamanhid ang buo niyang katawan dahil sa galit. Mga hayop! Matagal na pala nila akong niloloko. At tinatago pa talaga nilang relasyon nilang dalawa. Emosyonal na sabi ni Zetania sa sarili niya. Hindi mo na kailangan pang maghintay. Huwag kang mag-alala. Pipirma ako sa annulment papers natin. Pero bago yan, gusto ko munang ilabas to. Mabilis na hinila ni Zetania ang buhok ni Pia at kiniladkad to sa labas ng apartment niya. Hayop ka! Kaya naman pala pa na yung titig mo sa asawa ko dahil minamanyak mo na pala siya. Mag-asawang sampal kaagad ang natanggap ni Pia mula sa kaibigan niya. Zetania, stop it! Galit na sigaw ni Gerald pero parang walang naririnig ang asawa niya. Para na itong sinapian dahil namumula na ang mga mata nito at ang kanyang mukha dahil sa galit. Zetania! Hinawakan ni Gerald ang kamay ni Zetania pero kaagad din siyang napabitaw rito nang malakas na mag-asawang sampal kaagad ang dumapo sa kanyang mukha. Hayop ka! Sa kabila ng ginawa ko sa'yo, ito pang igaganti mo sa akin. Galit na sigaw ni Zetania sa kanyang asawa. Hindi kaagad nakagalaw si Gerald sa kinatatayuan niya. Habang si Pia naman ay umaagos ng dugo sa ulo niya dahil sa pagtama ng kanyang ulo sa hindi kalakihang bato. Masakit ba, Pia? Alam mo kulang pa yan eh. Kulang pa yan sa sakit na pinaramdam niyo sa akin. At subukan niyo lang magsumbong. Sisiguraduhin kong makukulong kayong dalawa sa halip na akong ipakulong nyo. Magsama kayong dalawa, mga basura. Sinampal ulit ni Zetania ang asawa bago niya iwan ang dalawa sa apartment ng kaibigan niya. Nagbulungan naman ang mga nakakita sa eksena at nandidiring nakatingin kay Pia at Gerald. Pagdating sa kanilang mansyon ay kaagad na inimpake ni Zetania ang lahat ng gamit na kailangan niyang dalhin sa pag-alis niya. Umalis din siya kaagad sa mansyon pagkaraan ng ilang minuto. Sa isang hotel kung saan pagmamay-ari niya siya dumiretso habang pinapaasikaso niya ang kanyang requirements palis ng Pilipinas. Habang nakaupo si Zetania hindi niya maiwasan na umagos sa mga luha niya. Pero kaagad din niya itong pinahid habang naikuyom naman niya ang kanyang mga kamao. Happy na sana ako eh. Pero hayop ka. Mga hayop kayo. Galit niyang bulong sa sarili niya. Nang tumunog ang kanyang cellphone ay kaagad niya itong sinagot nang makitang ang pangalan ng mayordoma sa mansyon ng tumatawag. Manang Flor, napatawag ka po. Naku, pasensya na sa istorbo, iha. Pero nandito kasi ang asawa mo. Nagwawala dahil ayaw papasukin ng guard sa mansyon. Hinahanap ka kasi niya. Hayaan niyo siya, Manang. Hayaan niyo siyang magwala. Basta sabihin mo sa guard na pag nagpumilit siya na pumasok, tumawag na kayo ng pulis. Oo, sige iha, babay na. Napabuntong hininga si Zetania na nakatingin sa bintana ng hotel. Ikaw ang nag-umpisa nito, kaya ako nang tatapos. Galit niyang ani. Para kay Zetania wala nang karapatan ng asawa niya sa mansyon. Dahil simula pa lang ay sa kanya naman talaga ito. Mabilis lang na lumipas sa mga araw. Nakahanda ng lahat ng kailangan ni Zetania. Nasa kotse na rin ang mga bagahe niya. Are you sure about this? Isipin mong may karapatan ng asawa mo na malamang may anak kayo. Paalala ng pinsan niyang si Nick sa kanya. Ang katulad niyang manloloko, wala nang karapatan pang malaman ang tungkol sa anak ko. Tanging ikaw lang at ako nakakaalam nito. At aasahan kong wala kang ibang pagsasabihan nito, okay? Napabuntong hininga ang pinsan niya sa kanya. Sa lahat ng pinsan ni Zetania, tanging kay Nick lang siya nagsasabi sa problema niya dahil ito lang ang pinsan niyang nakakaintindi sa kanya. Ikaw ang bahala. Kung may kailangan ka't may ipapagawa, sabihin mo lang sa akin.
Marahan namang tumango si Zetania at niyakap ang pinsan niya bago tuluyang umalis. Sa kanyang bahay ay nakailang buntong hininga na si Gerald matapos matanggap ang annulment papers at may pirma na ng asawa niya. Alam niyang masyado pang maaga para makapagpagawa ng annulment ang asawa niya. Pero sa tulad ni Zetania na maimpluwensya, alam niyang madali lang dito ang lahat. Hey, kanina ka pa nakaharap sa papel na yan. Ano ba yan? Akmang kukunin to ni Pia nang mabilis itong itago ni Gerald. Isa lang to sa mga kailangang kong pirmahan. Napaaga ka. Pag-iiba niya ng paksa. Namiss kita eh. Sabay upo niya sa tabi ni Gerald at akmang yayakap siya rito nang umiwas ang lalaki. What's wrong with you? Ilang araw ka nang ilag na ilag sa akin ah. Ano bang meron? Huwag mong sabihin na nangihinayang ka sa asawa mo. Nanunuri ang tingin ni Pia sa lalaki. Wala ka ng pakialam dun. Nasaktan si Pia sa sinabi ni Gerald pero pinapakita niyang baliwala lang ito sa kanya. Kailan daw ba darating yung annulment nyo? Gustong gusto ko nang may kasal sa'yo, babe. Malambing na ani niya sa lalaki. Hindi ko pa alam dahil busy pa ako. Walang gana niyang sagot rito. Nang tumunog ang kanyang cellphone ay mabilis siyang lumayo kay Pia at sinagot ang tawag. What happened? Kaagad na tanong niya sa kanyang tauhan. Pasensya na sir pero kaalis lang ng sinasakyan niyang eroplano. Napahigpit ang hawak ni Gerald sa kanyang cellphone dahil sa narinig. Di ba sinabi ko na sa inyong bantayan yung mabuti at baka makalabas siya ng bansa? Napatahimik ang tauhan niya sa kabilang linya at wala na siyang balak na kausapin pa ito kaya't pinatay na niyang tawag. Hey babe, what happened? Ang init na naman ang ulo mo eh. Gusto mo, palalamigin ko yan? Malambing anya ni Pia. Sabay haplos niya sa dibdib ni Gerald pero iwinak silang ng lalaki ang kamay niya. May lakad ako ngayon. Kung gusto mo pa ritong manatili, ikaw ang bahala. Iniwan na ni Gerald ang dalaga sa sala at umakyat na siya sa kanyang kwarto. Ngayon niya nararamdaman kung anong kulang sa kanya na wala na ang asawa niya. Matapos magbihis ay mabilis na siyang bumaba ng hagdan. Nandun pa rin si Pia at hinihintay siya. Babe, saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. No! Napasimangot si Pia dahil sa malamig na pakikitungo ni Gerald sa kanya. Mula nang mahuli sila ni Zetania, ay palagi na itong malamig sa kanya. Bakit ka ba palaging malamig sa akin? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Minahal mo ba talaga ako? Naiiyak na tanong ni Pia sa lalaki. Napahinto sa paghakbang si Gerald at hinarap si Pia. Kung pwede ko lang ibalik ang dati sa aming dalawa, ginawa ko na. Nagsisisi ako kung bakit ako nagpadala sa iyo. At alam mo na kahit kailan, siya pa rin talagang nagmamay-ari sa puso ko. Wala nang iba. Malamig na sabi ni Gerald bago iwan si Pia sa kanyang bahay. Napapadyak sa inis si Pia. Kahit nakuha na nitong pagkababae niya ay wala lang ito sa lalaki. Parang wala lang na may nangyari sa kanila. Kamusta ka na rito? Kaharap ni Zetania ang kanyang lola sa kanyang ina. Okay na po ako, la. Salamat po sa lahat. Nakangiti ang matanda habang pinagmamasdan ng apo niya. Malaki na ang ipinagbago nito. Ang dating masunurin na Zetania ay wala na dahil marunong na itong tumayo sa sarili niyang mga paa. Wala ka bang balak na sabihin sa akin ang totoo? Makahulugan ang tingin na ipinupukol sa kanya ng matanda. Huwag niyo lang pong gagalawin ang anak ko. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Napangiti ang matanda at tulad niya ay naging tuso na rin ang kanyang apo at isa ito sa ugaling nagugustuhan niya rito. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa anak mo. Basta't sumunod ka lang sa kasunduan natin. Ayaw man niyang sundin wala siyang magagawa. Tanging ito na lamang ang meron siya. At ayaw niyang madisappoint ito sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Nakalipas ng ilang buwan, wala pa ring balita na nakuha si Gerald tungkol kay Zetania. Kung nasaan na ba ito ngayon? Hi, may dala akong pagkain para sa'yo. At ako talagang nagluto niyan. Nakatingin lang ng malamig si Gerald sa babaeng kararating lang. Walang salita na inilapag ni Pia ang dala niyang pagkain sa mesa. Saka iyon binuksan.
Tikman mo, masarap yan. Napilitang damputin ni Gerald ang kutsara at tinikman ng konti ang dalang pagkain ng dalaga. Mabango ang amoy nito pero pagdating sa lasa ay hindi niya ito gusto. Sobra sa paminta at kulang sa asin itong luto mo. Bagsak ang balikat ni Pia na inilayo kay Gerald ang dala niyang pagkain. Ang akala niya ay masarap na yun dahil yun ang sabi ng katulong nila. Makakatikim ka talaga mamaya sa akin, Esperanza. Anya sa kanyang isip. Sa susunod, kung gusto mong magpapapel, ayusin mo yung trabaho mo. Nawala na ng gana sa pagkain si Gerald. Nakasandal ang kanyang ulo sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Hanggang sa lumitaw na naman sa isipan niyang nangyari nung madatnan siya ni Zetania kasama ang kaibigan nito. Are you okay, babe? Get out. Gerald. I said get out. Tuluyan nang nawala ng pasensya ang binata. Gusto nitong itama ang pagkakamali niya noon pero hindi niya alam kung saan hahanapin ang kanyang asawa. Dahil maging sa mansyon ay hindi na siya makakaapak ayon sa utos ni Zetania. Kay Zetania lang ang mansyon na yon dahil regalo yon ng kanyang namayapang abuelo sa kanyang kaarawan. Nakatingin ang mga empleyado ni Gerald sa dalagang umiiyak habang lumabas sa opisina ng boss nila. Nakatingin pa ang mga ito habang ang iba naman ay naiiling. Yang kasi, ang landi. Alam niyang may asawa na yung tao, gusto pa rin ipilit ang gusto niya. Kaya iyan ang napala niya. Kung akong naging asawa ni boss, siguradong hindi na makikilalang mukha niyan ngayon. Sabi ng isang babae na galit rin kay Pia. Dahil alam naman itong nilalandi ng dalaga ang boss nila. Lalo lang naiyak si Pia dahil sa mga narinig. Kaya walang lingon na umalis siya sa kumpanya at nagpahatid na lang siya sa isang lugar na alam niyang marerelax ang isip niya. Ginawa ko ng lahat eh. Inagaw kong lahat sa'yo. Ang akala ko okay na matatapatan na kita. Pero nagkamali pala ako. Dahil kung kailan nagwagi na ako, saka pa siya lumayo sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Galit na angil ni Pia habang tahimik lang na nakikinig sa kanya ang driver niya. Malaki ang inggit ni Pia sa kaibigan niyang si Zetania dahil lamang ito sa lahat, mula sa pera, sa ganda, at sa pagmamahal ay nahihigitan siya nito. Lalo na nang magustuhan nito ni Gerald na siyang mahal din niya, lalong lumaki ang inggit niya sa kaibigan. Kaya ginawa niyang lahat para mawala lang dito ang lalaking pareho nilang mahal. Napangiti si Zetania nang makita ang anak niya sa monitor. Ilang buwan na lang ay iluluwan na niya ito, kaya't sobrang excited na siya. Lalaki ang anak mo, congrats! Nakangiting bati ng doktor kay Zetania. Salamat Anton, kahit kailan di ka nagbabago sa akin. Wala naman kasi akong dapat na baguhin, lalo na sa'yo. Hindi naman magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Ikaw pa rin naman ang Zeti na minahal ko noon. Hanggang ngayon, wala nga lang akong swerte dahil hindi akong pinili mo. Pero don't worry, tanggap ko naman ang pagkatalo ko. Nakangiting sabi ni Anton kay Zetania. Kung alam ko lang na mangyayari sa akin to, ikaw na lang sana ang pinili ko't hindi siguro ako humantong sa ganito. Malungkot niyang sabi sa kaibigan. Huwag mo nang isipin yun. Dahil kung ako rin naman ang nakatuluyan mo, wala ka ring anak ngayon. Dahil hindi ako magkakaanak, hindi ba? Nakangiti pero nasa boses ni Anton ang lungkot at panghihinayang. Hindi naman basihan ng anak sa pagmamahalan ng dalawang tao, hindi ba? Kung mahal niyong isa't isa, ipaglalaban yung pagmamahalan niyo. Dahil pwede naman kayong mag-adapt ng sanggol na pwede niyong maging anak. Yan ay kung mahal ka talaga ng isang babae. Thank you. Sana nga lahat ng babae katulad mo kung mag-isip. Pero tingin ko, bihira na lang mga kagaya mo ngayon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Makakahanap ka rin ng babaeng tanggap na tanggap ang buong pagkatao mo. Sana. Sabay ngiti ni Anton sa dalaga. Matapos magpa-ultrasound ay umuwi na rin si Zetania. Mabilis pa na dumaan ang mga araw at mga buwan. Hanggang sa nanganak na si Zetania. Isang batang lalaking iniluwal niya. At pinangalanan niya itong Xander na katunog ng pangalan niya. Hello baby boy! Ang gwapo mo anak, manang-mana ka sa akin at sa gunggong mong ama.
Kumirot na naman ang puso niya nang maalala niya si Gerald. Kung hindi lang sana sira ulo ang iyong ama, siguro masaya tayo ngayon. Pero wala eh. Pinagpalit nilang tayo sa walang kwentang piya na yon. Pero wag ka mag-alala. Nandito naman si mama at lola mo, Mahal na mahal ka namin, baby. Mahinang anya sa natutulog niyang anak. Ngayong nanganak ka na, kailangan mo nang umpisahan ng pagsasanay. Maliit na lang ang mga araw ko, Zetania. Kaya't kailangang matutunan mo na kung papaanong patakbuhin ang kumpanya. Kahit na babae ka. Malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Zetania bago tumango sa kanyang abuela. After 3 years. Nasa Philippines na po ba tayo, Mom? Napalingon si Zetania sa anak niyang karga ng kanyang pinsan. Yes, baby. Nasa Pilipinas na tayo. Nakangiti niyang sagot sa kanyang anak. Really po? Wow! Alam mo bang matagal ka nang pinapahanap ni Gerald? Pabulong na sabi ng pinsan ni Zetania sa kanya. Huwag mo na siyang babanggitin. Iwasan mong babanggitin siya. Ayokong magka-interes si Xander sa walang kwenta niyang ama. Saka tapos na kami. Naghiwalay na kami kaya wala na siyang karapatan pa sa anak ko. Napabuntong hininga na lang ang pinsan na nakatingin sa kanya. Malaki na ang ipinagbago ni Zetania, lalo na sa ugali. Kung noon ay palaging kaibigan niya ang kanyang bukang bibig. Iba naman ngayon. Halos ayaw na niyang makipagkaibigan. Lalo na kapag pera lang niyang habol kaya siya kinakaibigan namang ito. Tayo na, Manong. Sa kanyang mansyon na iniwan dati siya umuwi. Nandoon pa rin naman ang mga katulong niya at ang kanilang mayordoma dahil kahit nasa ibang bansa siya, si Nick ang nagpapasahod sa mga ito. Nakatulog ng anak niya bago pa sila makarating sa mansyon, kaya kinarga na lang to ni Nick. Wala akong pinabago sa buong mansyon dahil alam kong ikaw lang may karapatan kung ipapaayos mo ba ito o hindi. Maayos naman siya at ang pagkakaalaga sa mga tanim ay mas lalo pang ang gumanda. Nakangiti niyang sabi. Pinaalagaan ko talaga yan dahil alam kong mahal mo mga bulaklak na yan. Salamat, Nick. Basta ikaw, walang problema. Zetania, ikaw na ba yan? Salubong sa kanila ng mayordoma. Opo, Manang. Kamusta na po kayo rito? Niyakap niya ang kanilang katulong na siyang ikinangiti nito. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka talaga nagbabago. Wala naman po akong dapat na baguhin, Manang. Basta kayo ang kaharap ko. Asan na bang iba mong kasama? May pasalubong ako sa inyo Nasa kotse po Pakikuha na lang po ninyo. Naku, nag-abala ka pa, Iha. Pero maraming salamat, ha? Nakangiting pasasalamat nito sa kanya. Walang anuman po. At wala na po sanang ibang makakaalam sa pag-uwi namin, Manang. Lalo na sa anak ko. Walang problema, Iha. Salamat po. Ipinapasok muna ni Zetania sa kwarto niya ang kanyang anak kay Nick dahil tulog pa rin to. Okay ka na ba? Aalis na muna ako dahil may pupuntahan pa ako. Okay na ako dito. Salamat Basta't may kailangan ka, huwag kang mag-aatubiling tawagan ako. Tumango lang si Zetania sa pinsan niya. Umalis na si Nick habang napabuntong hininga naman si Zetania nang maalala ang nakaraan niya sa kwartong yon. Doon kasi nila nabuo si Xander. Ano ba yung iniisip mo? Kalimutan mo na siya dahil siguradong masaya na siya ngayon sa buhay niya. Sita niya sa kanyang sarili nang maalala na naman si Gerald. Mabilis na dumaan ang mga araw. Sa opisina ni Gerald ay naibagsak niya ang hawak niyang mga papeles matapos makita ang laman nun. Hindi niya alam kung anong gagawin at kung bakit nakalusot ang ganun kalaking pera sa kumpanya niya. Kailangan mo nang kumilos bago pa mawala sa iyong pinaghirapan mo. Kung nakinig ka lang sana sa akin nun, hindi ka na sana umabot pa sa ganito. Sermon sa kanya ng kaibigan niya. Alam kong kasalanan ko. Hindi mo na kailangan pang ipaalala sa akin ang mali ko. Matagal ko nang pinagsisihan yon. Nagsisi ka pero huli na dahil nawala na sa iyong asawa mo. Kung nandito ka para sermonan ako, umalis ka na. Ewan ko sa'yo, bago ko pala makalimutan, nandito na sa Pilipinas ang asawa mo. At ang alam ko,
Siya na ang hahawak sa kumpanyang noon mo pa pinapangarap. Biglang sumigla ang katawan ni Gerald dahil sa narinig. Huwag kang magpakasaya dahil bumalik na siya. Kung noon nakuha mo siya sa kaangasan mo, hindi na ngayon. Kung mahirap pa amuhin si Zetania noon, mas lalo na ngayon. Kaya good luck sa'yo. Siya pa rin ang Zetania na minahal ko ng totoo. Mali ka. Maniwala ka man o hindi, wala na ang dating Zetania na nakilala mo. Makahulugang sabi ni Albert. I'll do everything to make her mine again. Seryoso niyang sabi rito. Ikaw nang bahala, aalis na ako. Kaagad nang umalis si Albert habang napahilot naman sa kanyang noo si Gerald, habang iniisip kung anong unang hakbang na gagawin niya. Sa mansyon ni Zetania ay panay ang tawa ng mga katulong sa kakulitan ni Xander. Maging si Zetania ay napangiti na rin. Hindi niya akalain na ang tahimik niyang anak noon ay ganito na kaingay ngayon. Nak, huwag naman masyadong malikot ha. Papasok lang si Mommy sa loob ng mansyon. Opo, Ma'am. Magalang na sagot nito sa kanya. Pakibantayan na lang siyang maigi, Bing. Yes po, senyorita. Nakayako nitong sabi kaya iniwan na sila ni Zetania. Pagpasok niya sa loob ay tinawagan niya kagad si Nick. Oh, kamusta? Anong balita? Nabalitaan kong ninakawan ng kumpanya niya at unti-unti na itong bumabagsak. Ani Nick sa kabilang linya. Mabuti naman at umaayon na sa akin ang panahon. Nakangiting sabi ni Zetania sa pinsan niya. Kahit hindi siya nito nakikita, alam niyang alam nito na nakangiti siya. Matagal ang karma pero nangyayari na. Mahina niyang ani bago pinatay ang kanyang cellphone. Pagsisisihan mo kung bakit mo ako sinaktan noon. Galit na sabi ni Zetania. Nasa kanya pa rin ang sakit kahit ilang taon nang nakakaraan mula nang makita niyang asawa at kaibigan niya. Kaya't hindi mawawala sa kanya ang paghihiganti. Unang araw niya sa kumpanya ay nagkagulo ang mga board members. Dahil sa iba na ang tatayong CEO, wala silang tiwala kay Zetania. Kaya nang nasa meeting room na sila ay tinadtad nila ng tanong si Zetania at sinubok ang kakayahan nito. Papaano mong patatakbuhin ang kumpanya kung hindi naman ito ang pinag-aralan mo? Siguradong babagsak lang ang kumpanya sa mga kamay mo. Protesta ng isang shareholder kay Zetania. Kaya galit na binalingan niya ito ng tingin. Mr. Sebastian, alam mo bang marami akong alam tungkol sa'yo? Makahulugan niyang sabi sa matanda. What do you mean? Tinatakot mo ba ako? Yan bang ugali ng isang CEO? Pinapakita mo lang na hindi ka karapat-dapat maging... Hindi na natapos pa ni Mr. Sebastian ang sasabihin niya nang pumasok na ang isang matanda. Lahat ng nando doon sa meeting room ay natahimik. Maging si Zetania ay hindi inaasahan ng biglaang pagdating ng kanyang abuela. Lahat ng hindi umayo na si Zetania ang papalit sa kanyang abuela ay natahimik. Wala ni isa man sa kanilang nagsalita dahil alam nila ang ugali ng matanda pag nagalit to. Sino man ang hindi sumasang-ayon sa desisyon ko ay magtaas ng kamay. Mahinahong ani ng matanda. Walang nangahas na magtaas ng kamay. Kaya tumikwas ang kilay ni Zetania habang pinagmamasdan ng mga naroroon. Kanina lamang ay ang tapang ng mga ito, pero pagdating ng matanda ay biglang naduwag ang mga loko. Ikaw pa rin palang matandang kinatatakutan ng lahat, Lola. Manghang sabi ni Zetania sa kanyang isip. Matapos ang meeting ay dumiretso na si Zetania sa opisina niya para magtrabaho. Salamat po, La. Mabuti na lang at dumating ka. Seryoso niyang pasasalamat sa kanyang abuela. Ikaw nang bahala rito, ha? Opo. Yumakap muna siya sa matanda bago ito tuluyang nagpaalam sa kanya. Pagkaalam ni Gerald na ang asawa na niyang humahawak sa kumpanya ng abuela nito, ay kaagad na siyang nagpa-arrange ng meeting sa kanyang sekretarya. Wala siyang ibang choice kung hindi ang lumapit sa dating asawa niya. Ma'am, may schedule ka po ngayon kay... Napakamot pa ito sa ulo niya at nag-aalangan na ituloy ang gusto niyang sabihin. May problema ba? Tanong ni Zetania nang makita niyang nag-aalangan to. Wala naman po pero ang asawa mo po kasi ang nakaschedule dito. Nakayukong anya ng kanyang sekretarya.
I-cancel mo ang nakaschedule sa kanya ngayon. May iba pa tayong kliyente na mas mahalaga kaysa sa lalaking yan. Tsaka, tiyak na magpapatulong lang yan dahil pabagsak ng kanilang kumpanya. Copy po, ma'am. Kaagad na umalis ang sekretarya ni Zetania at naiwan siya sa opisina niya. Kahit sa ganung paraan man lang, maramdaman mong sakit na pinadama mo sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Anya habang nakasandal ang ulo niya sa kanyang upuan. Napapikit si Gerald matapos malaman na pinakansela ni Zetania ang meeting nilang dalawa. Nangihinayang man siya wala na siyang magawa pa kung hindi ang bumalik na lang sa kanyang opisina. Mabilis na lumipas sa mga oras. Hapon at nagready na si Zetania para umuwi nang tumunog ang cellphone niya. Mommy? Wala sa sariling napangiti si Zetania matapos marinig ang boses ng anak niya. Hello baby, how are you? I'm good mom, I missed you. Oh, how I miss you too baby. May gusto ka bang ipabili? Pag ganito kasi ang anak niya alam niya kagad na may gusto itong hilingin. Ice cream po sana. Okay, bibili si mommy ng ice cream para sa'yo. Bye baby, I love you. I love you too mom. Matamis ang ngiting ibinaba ni Zetania ang cellphone niya. Pero agad ding nawala ngiti niya nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang opisina. Sir, bawal po talaga kayong pumasok. Anya ng kanyang sekretarya. I'm her husband, kaya wala kang karapatan na pigilan ako. Mamsi, sorry po, ayaw niya pong magpapigil. Tinanguan lang ni Zetania ang sekretarya at hinayaan na makapasok si Gerald. Gaano ba kakapal yung pagmumukha mo at may gana ka pang magpakita sa akin matapos yung ginawa mo? Batid sa boses niya ang galit at pagkamuhi sa dating asawa. Gusto ko lang na makausap ka. Mahinahong sabi nito. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Zetania please, kahit ngayon lang pagbigyan mo ko. Nagpapakumbabang sabi nito sa dati niyang asawa. I'm sorry pero kailangan ko nang umalis dahil late na ako sa date ko. Sabay tingin niya sa kanyang relo. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Gerald. Hindi niya matatanggap na may naipalit na sa kanya si Zetania at mukhang masaya pa ito. Kahit minutes lang, please. Sorry, pero importante sa akin ang bawat oras ko. Kaya kung pwede umalis ka na dahil ilang minutes na akong late. Galit na sabi ni Zetania. Walang nagawa si Gerald kung hindi ang lumabas sa kumpanya ng dating asawa. Gusto pa sana niya itong sundan kung saan to pupunta at kung sino ang kadate nito. Pero tumunog ang kanyang cellphone at nang tignan niya ulit ang sasakyan ni Zetania ay malayo na ito sa kanya at hindi na niya ito mahahabol pa dahil naipit na siya sa traffic. Damn it! Galit na hinampas niya ang hawak niyang manibela. Matalim ang tingin na ipinukol niya sa kanyang cellphone dahil kung hindi pa ito tumunog ay siguradong malalaman niya kung sinong lalaki na kinahuhumalingan ng dating asawa niya. Matapos bumili ni Zetania sa gusto ng anak niya ay masaya niyang binaybay ang daan pauwi sa kanilang mansyon. Pagdating niya ron ay kaagad naman siyang sinalubong ni Xander. Mommy! Masayang niyakap at pinupog ni Xander ng halikang mukha ng kanyang ina na siyang ikinangiti ng kanyang mommy. Oh, ang sweet-sweet talaga ng baby Xander ko. Alika rito. Binuhat ni Zetania ang anak niya papasok sa mansyon habang ang yaya nitong nagdala sa pinamili niya. Gusto mo bang gumala bukas, baby? Hindi papasok si mommy para sa'yo. Really po? Yes, baby. At bibilhin natin ang lahat ng gusto mo. Nakangiti niyang sabi sa anak na siyang ikinatuwa nito. Yes! Sigaw nito na lalong ikinatawa ni Zetania. Matapos kumain ay pinatulog na niya ang anak niya. Nang maayos niya ito sa higaan, ay saka pa lang siya humarap sa laptop niya. Kahit nasa bahay ay nagtatrabaho pa rin si Zetania dahil gusto niya na kinabukasan ay wala siyang ibang iisipin kung hindi ang anak na lang niya. Hating gabi na tutok pa rin si Zetania sa kanyang laptop. Hindi niya ito tinulugan hanggang sa hindi niya ito matapos. Maaga pa lang ay nasa kumpanya na ni Zetania si Gerald. Inaabangan niya ang dating asawa niya ron para kausapin to. Pero 9:00 na lang ng umaga ay wala pa rin to. Damn it! Nahampas niya ang manibela ng sasakyan niya dahil halatang iniiwasan siya ng dating asawa. Sabi ko naman kasi sa iyo noon pa lang
Napag sinaktan mo si Zetania at lumayo ng loob nito sa'yo, himala na lang ang maaasahan mo para makuhang muli ang loob niya. Sermon ng kaibigan sa kanya nang mapadaan siya sa kumpanya nito. Hindi na siya bumalik sa kumpanya niya dahil nawalan na naman siya ng gana para magtrabaho. Ano? Wala ka na bang gagawin para makuha ulit ang loob niya? Sa tingin mo ba may magagawa ka kapag dito ka tumambay? Pinapaalis mo na ba ako? Hindi naman sa ganun. Sa halip kasi nasuyuin mo siya. Lalo mo lang siyang pinapalayo sa'yo. May boyfriend na ba siya? Kailan ka pa naging duwag? Balik na tanong ni Albert dito. Totoong naduduwag siya ngayon dahil siya mismo ay nakitang malaking pagbabago ng asawa niya. Sa mall kung saan naroroon sina Zetania at ang anak niya, ay masaya nilang nilibot ang mall. At kung anong gusto ng anak niya ay kaagad niya itong kinukuha at ibinibigay sa kasama nilang tauhan niya para magbitbit ng pinamili nila. Mom, I like that one! Turo ni Sander sa isang malaking Superman na laruan. Akmang kukunin ito ni Zetania nang may biglang humablot dito. Ang pamangkin kong unang nakakita rito kaya sa kanya to. Nagsalubong ang kilay ni Zetania nang mabusesa ng babaeng nagsalita. Ang anak kong nakaunang nakakita niyan, kaya ibalik mo yan sa kanya. Ang pamangkin kong unang nagturo nito kaya hindi ko to pwedeng ibigay sa kanya. Mahinahon na sabi ni Pia nang makilala si Zetania. Oh, wala ka pa ring pinagbago? Kung ano ka nun, ganun ka pa rin ngayon. Kawawa ka naman. Nakangiting sabi ni Zetania habang hinahagod ng tingin si Pia, mula ulo hanggang paa. Zeti? Shut up! Don't call me that name again. Dahil hindi bagay sa katulad mong ahas. Bulong niyang sabi sa dating kaibigan, bago hinilang anak niya palayo sa mga ito. Napasunod na lang ang tingin ni Pia sa dating kaibigan. Malaki na ang ipinagbago nito at parang hindi na siya nito kilala. Tita, mag-aaway po kayo ng babaeng yun? Saka palang naalala ni Pia na kasama pala niya ang anak ng kapatid niya. No baby, hindi kami magkaaway ng babae. Nakangiting sabi ni Pia sa pamangkin. Kung ganun, bakit ka pa umiiyak? Hindi naman umiiyak si tita baby. Napuwing lang yung mata ni tita kaya lumabas yung luha ko. Pagsisinungaling niya sa kanyang pamangkin. Alam kasi niya na magsusumbong na naman to sa kapatid niya na umiiyak siya. Nakauwi na sina Zetania at ang anak niya pero ang galit niya kay Pia, hindi pa rin humuhupa. Yaya, pakilinisan si Xander. Pabagsak na umupo si Zetania sa upuan at kaagad na pumikit dahil sa pamamagitan nun ay makokontrol niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na niya si Zetania dahil marami siyang pipirmahan na dapat niya munang i-review. Minabuti niyang ipakansela lahat ng meeting niya sa araw na yon. Pagsapit ng tanghali ay nagpa-deliver na lang ng pagkain si Zetania. Saktong dumating ang order niya nang matapos siya sa kanyang ginagawa. Mommy! Hey! Anong ginagawa mo rito, Ma'am, pasensya na. Ayaw kasi niyang magpaawat eh. Gusto talaga niyang pumunta rito kaya't nagpahatid kami sa driver ninyo. Kaagad na nagdahilan ng yaya ni Xander dahil siguradong pagagalitan siya ni Zetania. It's okay yaya, pero sa susunod wag na kayong lumabas ng bahay kung wala ako ha. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Paano na lang kung makidnap kayo? Saan ko kayo hahanapin? Napayuko na lang ang yaya ni Xander. Alam niyang mapapagalitan siya ni Zetania, pero hindi niya matanggihan ang bata. Lalo pat umiiyak to pag hindi pagbigyan ng kanyang gusto. Sa kumpanya naman ni Gerald ay nagkagulo na mga board members at ang mga empleyado. May nagkalat kasi ng balita na papalubog na ang kumpanya niya at hindi na ito makakabangon pa. Kaya ang ibang investor ay nagsisialisa na. Walang paalam na nilisan ni Gerald ang kumpanya at pumunta siya sa bar ng kaibigan niya. Ano na namang ginagawa mo rito? Ang aga pa. Gusto kong uminom. Napabuntong hininga si Albert. Alam niya ang dinadala ng kaibigan niya kaya hinayaan na lang muna niya ito. Hey bro, lasing ka na. Iyahatid na kita sa inyo. Iwinaksin ni Gerald ang kamay ng kaibigan niya at ininom pa ang wine na nasa baso niya. Pabayaan mo ko bro. Wala nang kwentang buhay ko.
Kaya mas mabuti pa siguro na mamatay na lang ako. Kasi wala na eh. Wala nang babaeng pinakamamahal ko. Ang babaeng handa akong luhuran. Wala na. Pati ang kumpanya na siyang pinahahalagahan ko. Wala na rin. Kasi wala akong kwentang asawa. Wala akong kwentang CEO. Lasing na sabi ni Gerald. Lasing ka lang kaya mo nasasabi yan. Hindi ako lasing. Okay pa tong pag-iisip ko. Kung may kailangan ka pang gawin, iwan mo muna ako rito. Napabuntong hininga si Albert. Ayaw man niyang iwan ng kaibigan niya pero kinakailangan dahil nasa ospital ang nobya niya. Mahimbing na natutulog si Zetania nang tumunog ang kanyang cellphone. Ayaw pa sana niyang sagutin ang tawag pero nang makita niyang pangalan ng tumatawag, ay mabilis siyang bumangon. Alam mo bang nakakaistorbo ka na sa taong natutulog? Masungit niyang bungad sa kausap. Pwede bang humingi ng pabor? Kung tungkol kay Gerald ang hihingin mong pabor, I'm sorry. Wala akong panahon sa kanya. Ang galing mo namang manghula. Pero Zeti, kahit ngayon lang. Nasa ospital kasi ang girlfriend ko dahil nagkasakit siya. Kaya hindi ko siya pwedeng samahan sa bar. Lasing na kasi yun eh. Baka maisipan pa niyang mag-drive. Hindi na siya bata, Albert. May sarili na siyang isip at desisyon. Kung gusto niyang mamatay, di hayaan mo siya. Wala na akong pakialam sa kanya. Zeti, kahit ngayon lang please. Ako na itong nakikiusap sa'yo. Kahit alang-alang na lang sa anak ninyong dalawa. Anong pinagsasasabi mong anak? Kinakabahang sabi ni Zeti. Zeti naman, kung si Gerald hindi alam ang tungkol sa anak mo, pues ako alam ko dahil sinabi sa akin ng pinsan kong doktor na siyang nag-alaga sa iyo nung buntis ka pa kay Xander. Kaya kahit alang-alang na lang sa kanya, puntahan mo siya. Pakikiusap ni Albert kay Zeti. At ano namang gagawin mo pag hindi ko siya pinuntahan? Sasabihin, fine, buwisit ka. Napatawa na lang si Albert sa pagmumura ng kaibigan niya. Alam niyang bibigay ito kagad pag binanggit ang tungkol sa anak nito. Pero wala naman siyang plano na sabihin kay Gerald ang totoo. Hahayaan niya itong mismo ang makaalam na may anak sila ni Zetania. Mabuti na lang at sinabi ng pinsan niyang totoo. Kaya nalaman niya mula rito na may anak pala ang dalawa. Pinuntahan muna ni Zeti ang yaya ng anak niya para bantayan tong mabuti. Mabuti na lang at gising pa ang yaya ni Xander. Ako na pong bahala sa kanya, Ma'am Z. Salamat, yaya. Tumangulang ang yaya ni Xander at umakyat na ito sa taas. Bata pa ang yaya ni Xander. Sinikang nagrekomenda nito kay Zetania kaya tinanggap niya kagad to. Dahil mabait daw to, anya ni Nick, na napatunayan naman talaga niya. Dinrive ni Zeti ang kanyang sasakyan patungo sa bar na pagmamay-ari ni Albert. Pagdating niya ron ay kaagad siyang nagtanong sa counter kung nasan ito. Kaagad namang itinuro ng isang bartender na siyang pinagbili na ni Albert sa kaibigan. Tinungo ni Zetania ang kinaroroonan ng dating asawa. Ang kaninang inis sa nararamdaman ay mas dumoble pa nang makitang may mga kababaihan na inaakit ang dating asawa. Dahil sa inis ay pahaklit niya itong pinatayo, kaya sabay na nahulog ang mga babae sa upuan. Hey! Bakit mo ginawa yon, ha? Kami ang nakauna sa kanya kaya bitawan mo siya. Galit na ani ng isang babae. Nandidiring tinignan ni Zetania ang babae at nginisihan. Really? Kilala mo ba kung sino ako? Wala kaming pakialam kung sino ka. Basta't ibalik mo siya sa amin. Akmang hahawakan si Gerald ng babae nang malakas na hawakan ni Zetania ang kamay nito. Hindi mo ako kilala, pero kung makaasa ka para kang kung sino. Bakit? Sino ka ba sa akala mo, ha? Nangahamon na sabi nito. Ako lang naman ang asawa niya at kaya kitang bayaran at ilibing na buhay kapag hindi ka pa umalis. Kayo na mga kasama mo. Galit na sabi ni Zetania. Agad na hintatakutan ng mga babae nang makita ang galit na mukha ni Zetania. Kaya't nagsialisan sila kung saan naroroon ang dalawa. Hey miss, ang tapang mo naman. Para kang yung asawa kong Amazona. Wala sa sariling sabi ni Gerald kay Zetania. Damn you idiot! Tumayo ka na dyan at aalis na tayo. Buwisit ka talaga kahit kailan. Kita mo? Kapag nagalit ka para kang ang mahal kong asawa. Mahal? Wow naman. Kung hindi ko siguro alam ang ginagawa mo, siguro naniwala ako sa iyong buwisit ka.
Alam mo bang habang tumatagal ay para kang ang asawa ko? Magkamukha kayo eh. Pero imposible naman na ikaw yun dahil mabait ka naman. Samantalang yung asawa ko ang sungit. Pero maganda pa rin siya. Kaya't mahal na mahal ko yun eh. Pero sinayang ko lang dahil natukso ako sa tawag ng laman at hindi niya ako mapapatawad na. Tumayo ka na dyan at iuwi na kita. Pero hindi na makatayo pa si Gerald kaya nagpatulong na lang siya sa mga tauhan ni Albert para maisakay sa sasakyan niya si Gerald. Salamat sa inyo. Walang ano po yun, ma'am. Yumuko muna ang mga ito bago sila iniwan. Dahil hindi niya alam kung saan ito dadalhin ay tinawagan niya si Albert. Dahil wala naman siyang alam kung saan ba ito madalas natutulog. Ikaw nang bahala sa kanya, Zeddy. Pasensya ka na. Nasa ospital pa rin kasi ako eh. Kaya ipapaubaya ko muna siya sa'yo. Pinatay na ni Zetania ang tawag at hindi na hinintay pa ang iba pang sasabihin sana ni Albert. Sa isang hotel din nila ni Zetty ang lalaki. Pasuray-suray pa silang sumakay sa elevator. At nang makalabas sa elevator ay nasa tapat na kagad sila ng kwarto ni Gerald. Nahirapan pa siyang ipasok ang lalaki sa loob dahil parang sinasadya nitong magpabigat. Nakahinga lang siya ng maluwag nang maihiga niya si Gerald sa kama. I love you, wife. I'm sorry. Paungol na sabi nito. Agad natigilan si Zetania sa narinig niya mula sa kanyang asawa. May kung anong kurot ang dumaan sa puso niya dahil sa narinig. Mariing napapikit si Zetania para pigilan ang pagtulo ng luha niya. Hanggang sa oras na yun ay ramdam pa rin niya ang sakit sa ginawa nito sa kanya noon. Matulog ka na dahil kailangan ko nang umalis. Mahina niyang sabi sa natutulog niyang asawa. Tumalikod na si Zetania pero nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Gerald. Kaya ang ending ay napasubsob ang mukha niya sa may dibdib ni Gerald. Ramdam niya ang malakas sa tibok ng puso nito. I love you. Please come back to me. Mahina nitong pakikiusap sa kanya. Nang mahimasmasan si Zetania ay mabilis siyang bumangon. Pero na-corner na siya sa dalawang kamay ni Gerald. Kaya ang akmang pagbangon ay naudlot dahil sa ginawa nito. Bitawan mo ko, ano ba? No, hanggat hindi mo ko kakausapin ng maayos hindi kita pakakawalan. What? Nasisiraan ka na ba? Yeah, at lalo pa akong masisiraan kung hindi ka bumalik sa akin. Damn you! Pinaghampas ni Zetania ang dibdib ng asawa niya. Pero walang epekto to kay Gerald. Mabilis na iniba ni Gerald ang posisyon nilang dalawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Zetania dahil nasa ilalim na siya ni Gerald. Gerald, ano ba? Pakawalan mo nga ako. No, mag-usap muna tayo. Lasing ka lang. Hindi ako lasing. What? Yes. You mean? Plinano ko ito para magkausap tayo. What? At kasabot mo si Albert? No. Totoong nasa ospital ang nobya niya. Kaya niya ako iniwanan kanina. Lalo lang naiinis si Zetania. Gusto niyang saktan si Gerald pero hindi siya nakagalaw dahil dinaganan siya nito. Nakatitig si Gerald sa asawa niya. Lalo pa itong gumanda sa paningin niya. Anong binabalak mo? Tarantang tanong ng babae nang makitang unti-unting lumalapit sa mukha niya ang mukha ni Gerald. I'll make you mine again, wife. Hindi ako makapapayag na iwan mo pa akong muli. Papalagpasan na si Zetania nang tuluyan ng sakupin ni Gerald ang labi niya. Nung una'y pilit na inilalayo ni Zetania ang sarili sa kanyang asawa. Pero kalaunan ay bumigay na rin siya. Lalo pang ginalingan ni Gerald ang ginagawa nang makitang bumigay na ang asawa niya. At masaya siya na tulad ng dati ay ganun pa rin ang epekto niya rito. Nagising si Zetania na may nakayakap sa kanya. Nang maalala ang nangyari ay para na niyang kukutusan ng kanyang sarili kung bakit bang bilis niyang bumigay. Bakit kasi hindi mo nalang aminin na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon? Anya ng kanyang kabilang bahagi ng isip. Huwag kang bumalik sa kanya. Sasaktan ka lang niya ulit. Kontra ng kabilang bahagi ng isip niya. Naihilamos na lang ni Zetania ang kamay sa mukha niya dahil nahihiya siya sa sarili. Unti-unti niyang kinuha ang kamay ng asawa. Saka siya bumangon para magbihis. 3:00 na ng madaling araw. Gusto pa sana niyang matulog pero ayaw niyang mabungaran siya ni Gerald.
kaya matapos niyang magbihis ay umalis na kagad siya. Pagkagising ni Gerald ay si Zetania kagad ang hinanap, pero wala na rin ang asawa niya, kaya't bumangon na lang siya at nagbihis. Nakarating na siya sa kanyang bahay, pero hindi pa rin siya bumababa sa kanyang kotse. Nakasandal lang siya sa upuan ng kotse habang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi, habang iniisip ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Hindi niya alam na gagana ang plano niya, at tiyak na masasapak siya ni Albert pag nalaman nito ang kalokohan niya, dahil wala itong alam kung anong pinaplano niya. Dahil sa maaga pa'y natulog na lang muna si Zetania pagdating niya sa kanilang bahay. Nagising siya nang may humahalik sa pisngi niya. "Good morning, Mommy! Wake up po!" "Good morning, baby. Anong oras na ba?" "Alas 9 na po ng umaga, Ma'am Z." Ang yaya na ni Xander ang sumagot. Kahit gusto pa niyang matulog ay napilitan siyang bumangon dahil may importante siyang meeting sa tanghali. "Kumain ka na ba, baby ko?" "Yes po, Mommy." "Okay, maliligo lang si Mommy Dito ka lang sa loob." "Okay po." Matapos maligo ay kaagad nang bumaba si Zetania para kumain. Pagkatapos ay sumunod na siya sa anak niyang nauna na sa kotse. Pagkarating nila sa restaurant ay kaagad na hinanap niya ang nakareserve para sa kanila. "Mom?" Napalingon si Zetania sa anak niya nang magsalita to. "Yes, baby." "Daddy!" Bumitaw si Xander sa kamay ng kanyang ina, tinakbong kinaroroonan ni Anton. "Hello, young man." "Daddy!" Binuhat ni Anton si Xander at pinupugto ng halik. Nakangiti namang nakatingin si Zetania sa dalawa. Para silang tunay na mag-ama dahil sobrang lapit nila sa isa't isa. "Hey, kanina ka pa?" Tanong niya kagad nang makalapit siya sa dalawa. "Magkasunod lang tayo." Tinawag ni Anton ng waiter para maka-order na sila. Matapos mag-order ay nag-usap lang ang dalawa. "Mabuti naman at isinama mo si Xander. Alam ko naman kasing namimiss mo siya." "Ikaw ba, hindi mo ako namimiss?" Biro niya sa dalaga. Mahinang natawa si Zetania sa tanong ng binata, kaya pati si Anton ay napatawa na rin. "Mukhang ang saya mo ngayon May hindi ba ako nalalaman?" Tukso niya ulit sa kaibigan. "Basta ba masaya may tinatago na? Ikaw talaga. Siyempre masaya ako dahil nandito ka, at mas masaya ako dahil dito ka na magtatrabaho para sa kanya." Makahulugang sabi ni Zetty. "Yeah, and thanks to you." Ngumiti lang ang dalaga sa binata. "Basta't ingatan mo siya, ayokong masasaktan siya dahil sobrang bait niya." "Makakaasa ka." Pangako ng binata sa kaibigan niya. Pagdating ng kanilang order ay agad na silang kumain. Iginala lang din ni Anton ng dalawa bago sila umuwi. "Sa tingin mo ba hindi magbabago ang pagtingin niya sa akin? Alam mong mas matanda ako sa kanya." Kinakabahang sabi ni Anton. Mahina namang napatawa si Zetty. "Kailan ka pa naging mahina sa isang babae?" "Parang ngayon lang." Lalo pang natawa si Zetty. "Ang pangit mo pag kinakabahan." Natatawa niyang anya. "Ikaw naman kumakapang asar ka naman. Kala mo naman." "Oo na, hindi na ako tatawa. Ngingiti na lang ako sa'yo." Putol ni Zetty sa binata. Naiiling na lang si Anton na nakatingin sa dalaga. Pagdating sa mansyon ay kaagad ni sinalubong sila ni Lani, ang yaya ni Xander. "Ako na po ang magdadala nitong pinamili mo, ma'am." Magalang nitong sabi. "O sige, salamat." Nakangiting sabi ni Zetty. Nang lingunin niya si Anton ay hindi na ito nakagalaw, habang pinanonood ang paglalaro ng yaya ng anak niya sa alaga nito. "Hoy, baka matunaw yan. Hindi yan nakukuha sa tingin ano? Ano, naniniwala ka na sa akin na mapapatulala ka talaga pag nakita mo siya?" Tukso ni Zetania sa kaibigan. "Sigurado ka bang hindi tayo makukulong sa babaeng yun? Bakit parang ang bata pa noon?" Nag-aalang ang sabi ni Anton. "Anong bata? 22 na yun ano? Huwag ka matakot. Magugustuhan ka noon." Wala sa sariling napangiti na lang si Anton habang sinusundan ng tingin ang dinaanan ni Lani na parang nandun pa ito. Lani." Napaigtad sa gulat si Lani nang magsalita si Zetania. "Ma'am Zetty, ikaw pala. Kanina ka pa po?" "Nakatulala ka. Bakit? May problema ba?" "Naku, wala po ma'am.
Sabay iwas niya ng tingin kay Zetty. Really? O baka naman nahihiya ka lang kay Doc Anton? Tukso niya sa dalagang kausap. Agad na mulang pisngin ni Lani dahil sa hiya, kaya lalong napangiti si Zetty dito. Don't worry, ikaw talagang sadya niyan dito. Anya pa. May iuutos pa po ba kayo, ma'am? Pag-iiba niya ng usapan. Ako wala na pero si Anton mukhang meron. Nakangiting Anya bago iniwan ng dalaga. Let's go baby, si mami nang maglilinis sa'yo. May trabaho pa kasi si Yaya. Kinindatan muna niya si Anton bago sila umakyat sa taas. Masaya si Zetania na ang dating mahal siya'y mapupunta sa babaeng alam niyang mamahalin at aalagaan ito. Kahit hindi ito makapagbibigay ng anak. Mabait si Lani. Ganon din si Anton. Kaya't alam niyang bagay ang dalawa. Samantala, sa opisina ni Gerald ay hindi naaalis ang ngiti niya sa labi. Alam niyang makukuha din niya pabalik si Zetty. Yun nga lang ay mahihirapan siyang paamuhin to. Sa paglipas sa mga araw ay unti-unti nang nagkakamabutihan si Anton at Lani. Habang si Zetania naman ay mainit na naman ang ulo. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit. Maliit lang na dahilan ay umiinit kagad ang ulo niya. Gusto mo? Palamigin ko ang ulo mo? Napahawak sa kanyang dibdib si Zetania nang may magsalita sa likuran. Anak ka ng tipaklong, sino nagbigay sa'yo ng permiso para pumasok sa opisina ko? Wala na ba talagang kasing kapal ang pagmumukha mo? Galit niyang anya sa lalaki na nginitian lang nito. Sa ilang linggo na niyang panunuyo sa kanyang asawa hindi pa rin to bumibigay sa kanya. Kahit na may nangyari na sa kanila ay ganun pa rin ang trato nito sa kanya. Minsan ay nasasaktan na siya sa pangiinsulto ni Zetania. Pero pilit niya itong binabaliwala. Alam niyang mahirap ibalik ang tiwala nito. Pero umaasa siya na sana bigyan siya ni Zetania ng isa pang pagkakataon. May dala akong pagkain. Paborito mo. Alam kong hindi ka pa nanananghalian kaya bumili na rin ako ng sakin para dito na ako kumain. At sa tingin mo ba kakainin ko yung binili mong pagkain? Mamaya may lason pa yan eh. Napabuntong hininga si Gerald at hindi pinansin ang sinabi ng asawa. Bakit mo ba to ginagawa? Wala ka nang aasahan sa akin. Masasaktan ka lang kung hindi ka pa rin titigil. Prangkang sabi ni Zetania. Handa akong magtiis mapatunayan ko lang na mahal pa kita. Kung sana, noon mo yan ginawa. Siguro ang saya ko ngayon pero wala eh. Malungkot na sabi ni Zetania. Wala na ba talaga akong second chance sa'yo? Inaamin kong pagkakamali ko sa'yo noon at pinagsisisihan ko na yon. I'm sorry pero pwede ka nang umalis. Ayaw pa sanang umalis si Gerald pero wala na siyang magagawa. Kaya't napilitan siyang lisanin ng malaking gusali. Nakalipas ang isang buwan na hindi nagpapakita pa si Gerald sa asawa niya. Nakahinga naman ng maluwag si Zetty dahil wala nang nangungulit sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya patawarin? Kita mo naman kung papaano siya nagpakumbaba para sa'yo. Mahinahong sabi ni Nick nang madalaw niyang pinsan sa mansyon. Para saan pa? May anak kayo, Zetty. At alam kong buntis ka sa ikalawa ninyong anak. Agad na palingon si Zetty kay Nick at sinamaan to ng tingin. Nagulat ka no? Wala ka naman kasing maitatago sa akin. Pero seryoso kas, hindi mo ba siya namimiss? Gusto niyang aminin na miss na niya ito at palaging hinahanap pero hindi niya alam kung anong sasabihin niya rito. Ayaw din niyang malaman ito na nagbunga ang nangyari sa kanila. Hindi na. Alam mo, hindi na kita maintindihan. Ba't ka pa pumayag na may mangyari sa inyo kung ayaw mo rin naman na balikan siya? Kung nung una kinonsindi kita dahil nagloko siya sa'yo, iba na ngayon, Zetty. Kailangan na mga pamangkin ko ang ama nila. Hindi na nila kailangan ng ama, Nick, dahil kaya ko naman silang buhayin. Giit nito sa pinsan niya. Makasarili ka na niyan, Zetty. Kung ayaw mong sabihin sa kanyang totoo, pues ako magsasabi sa kanya tungkol sa anak mo. At yan ang wag na wag mong gagawin. Banta ni Zetty sa kanyang pinsan. Kung wala kang gagawin, ako nang gagawa ng paraan. Ramdam ko ang sakit sa pangiinsulto na ginagawa mo sa kanya. Humingi na siya ng tawad sa iyo, hindi ba? Ano pa bang gusto mong gawin niya para mapatawad mo lang siya? Wala na siyang kailangan pang gawin. Sabay iwas niya ng tingin sa pinsan niya.
Napailing si Nick sa katigasan ng ulo ni Zetty. Sa kinaroroonan ni Gerald ay malayo ang tingin niya na nakatingin sa karagatan. Matapos tuluyang bumagsak ang kumpanya niya, ay naisipan niyang magpalamig na lang muna. Iho, nakahanda na ang pagkain. Napalingon si Gerald sa nagsalita. Susunod na po ako, manang. Tumango lang ang katulong at naiwan na siya. Hindi rin nagtagal ay sumunod na rin siya rito. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik na naman siya sa labas. Hanggang kailan mo babalak na mag-stay dito? Alam kong malungkot ka pa rin. Pero isipin mo na may mga mahal ka sa buhay na naghihintay sa pagbabalik mo. Mahinahong sabi ng matanda habang pareho silang nakaupo sa upuan na kahoy. Dito na lang po siguro ko. At least dito, marerelax ko ang isip ko. Naaawang nakatingin ng matanda kay Gerald. Ramdam niya ang lungkot nito at pangungulila sa kanyang asawa. Nagdaan pa ang mga araw at naging buwan. Hindi pa rin nagpaparamdam si Gerald sa asawa niya. Samantalang si Zetania naman ay namomroblema na dahil nag-umpisa ng hanapin ni Xander ang kanyang ama. Alam naman ito na hindi si Anton ang kanyang ama, kaya't hinahanap-hanap talaga niya ang tunay niyang daddy. Sa kanyang rest house ay kagigising pa lang ni Gerald nang kumatok ang katulong niya. Iho, gising ka na ba? May bisita kang naghihintay sa iyo sa ibaba. Imporma nito. Nagtataka naman si Gerald kung sinong bisita niya. Walang ibang nakakaalam na may rest house siya sa probinsya. Kahit si Zetty ay hindi yun alam. Susunod na po ako, manang. Pagkatapos niyang maghilamos at mag-toothbrush, ay bumaba na si Gerald. Nasa hagdan pa lang siya ay kita na niya ang kanyang bisita. Nakatalikod to sa kanya kaya hindi niya mahulaan kung sino to. Ikaw bang naghahanap sa akin? Mahinahon niyang tanong sa taong nakatalikod. Ako nga. Sabay tayo ni Nick at hinarap si Gerald. Long time no see. Paano mo nalamang nandito ako? Pinahanap kita. Diretsyong sagot ni Nick. Napabuntong hininga si Gerald bago senyasan si Nick na umupo ulit. Anong kailangan mo? Ikaw ang kailangan ko. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na sumusuko ka na sa panunuyo mo kay Zetty. Seryosong sabi ni Nick. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Kaya naiintindihan ko siya kung hindi niya ako mapapatawad. Mahinahon niyang sagot sa kaharap. So naduduwag ka na. Wala akong sinabi na ayoko na. Nagpapalamig lang ako pero hindi ako sumusuko. Gusto ko lang siyang bigyan ng space para makapag-isip siya ng maayos. Mabuti naman kung ganun. Akala ko sumusuko ka na eh. Huwag mo siyang sukuan hanggang bumalik ang tiwala niya sa'yo. Aaminin kong galit rin ako sa'yo dahil sinaktan mong mahal kong pinsan. Pero sa pagkakataon na to, ikaw naman ang susuportahan ko. Suyuin mo siya ng suyuin hanggang sa mapalambot mo siya ng tuluyan. Mas higit na kailangan kanya ngayon. Makahulugan niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba sa kanya? Mahihimigan sa boses ni Gerald ang pag-aalala. Wala, pero sa kalagayan niya ngayon, kailangan kanya. Diretsahin mo na ako. Buntis ang asawa mo sa ikalawa niyong anak. Wala sa sariling napatayo si Gerald at madilim ang mukha na nakatingin sa kausap. What did you say again? Narinig mo nang sinabi ko at hindi ko na kailangan pang ulitin ang sinabi ko. Lalo pang nagdilim ang mukha ni Gerald. Gusto niyang manapak sa pagkakataon na ito. Isa ako sa nagtago sa anak mo kay Zetty dahil sa ginawa mo sa kanya. Kung masakit sa iyo na tinago ni Zetty ang anak niyo, isipin mo rin na mas higit pa dyan ang sakit na naramdaman niya nang maabutan niya kayo ni Pia sa apartment nito. At gusto mo pang itago ang relasyon yung dalawa. Naikuyom ni Gerald ang kamao niya dahil sa galit. Kung gusto mong mabuo pa ulit ang pamilya mo, sikapin mong makuha ulit ang loob niya. Hindi ako makikialam sa gagawin mo. Basta't wag mo lang sasaktan ulit ang pinsan ko. Dahil ako na mismong makakalaban mo. Banta ni Nick sa lalaki. Hindi na ako magtatagal, kailangan ko na umalis. Inihatid ni Gerald sa labas ang bisita niya hanggang sa makalayo na ito. Pagbalik niya sa loob ay kaagad niya nang inimpake ang lahat ng gamit niya. Dahil babalik na siya sa Maynila. Hindi siya makapapayag na hindi niya makuha ulit ang asawa niya sa pagkakataon na ito. Kasama ang mga anak nila. Mabilis na nakabalik si Gerald sa Maynila.
Sa kanyang kondominium siya dumiretso para dun dalhin ang gamit niya. Kaagad din siyang umalis para puntahan si Zetty. Busy sa kanyang opisina si Zetty kaya hindi na niya namalayan ang pagpasok ng isang tao sa kanyang opisina. Hanggang kailan mo itatago sa akin ang anak ko? Napaangat ng tingin si Zetty nang marinig niya na may nagsalita. Agad nagtagpo ang mga tingin nilang dalawa, kaya't wala sa sariling napatitig siya sa mukha ng kanyang asawa. Para siyang na-hypnotize sa mga titig nito, tulad ng una niya itong nakilala. Nang makabawi ay kaagad siyang nag-iwas ng tingin dito. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong kong sagutin mo, hanggang kailan mo itatago ang mga anak ko? So tinotoo nga niyang sinabi niya. Nakangiting sabi ni Zetty. Gusto mong malaman ang totoo? Kahit kailan wala akong balak na sabihin sa iyong tungkol sa anak ko at sa ipinagbubuntis ko. Anak natin sila Zetty, dahil hindi sila mabubuo kung hindi dahil sa ating dalawa. Wala kang karapatan na tawagin silang anak. Dahil wala kang kwentang ama, wala kang kwentang asawa. Sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo at hindi mo iniisip na may masasaktan ka. Mga hayop kayo! Galit na sigaw ni Zetty sa kanyang asawa. Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko? Na ang lalaking minahal ko at pinaglaanan ko sa lahat, nakipagrelasyon sa kaibigan kong walang kakwenta-kwenta. Akala mo ba hindi masakit yon ha? Sobrang sakit, Gerald. Halos mapatay ko ng anak ko sa sinapupunan ko dahil sa depression na nararamdaman ko. At lahat yun dahil sa iyong hayop ka. Pinagtatapon ni Zetty ang lahat ng hawak niya sa mukha ni Gerald, habang hindi man lang kumikibo o umiiwas si Gerald sa ginagawa ng asawa niya. I'm sorry, pinagsisisihan ko ng lahat ng nagawa ko sa iyo. Sa tingin mo ba ganun lang kadali ang patawarin ka? Alam kong hindi madali pero gagawin kong lahat. Sisikapin ko na maibalik ang dating pagmamahal mo sa akin. Umiling-iling si Zetty. Bumalik na naman sa kanya ang sakit na nararamdaman niya, kaya hindi na niya napigilan pang tumulo ang mga luha niya. Mabilis na diniluhan ni Gerald ang asawa niya at niyakap ito ng mahigpit. Pinagsasapak ni Zetty ang dibdib ni Gerald pero hindi siya binibitawan ng lalaki. I'm sorry kung nasaktan kita ng husto. Pinapangako kong hindi na mauulit yun. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako kong ibang Gerald nang makakasama mo. Pangako nito sa kanyang asawa. Walang nagawa si Zetty kung hindi ang humagulgol na lang, habang yakap pa rin siya ng asawa niya. Nang kumalma ang pakiramdam niya, ay unti-unti siyang nakaramdam ng antok. Lalo pat naaamoy niyang pabango ng asawa na siya mismong pumili para gamitin ito. Hindi nagtagal ay tuluyan ang nakatulog si Zetty. Mahigpit na yakap ni Gerald ang natutulog. Nang magising si Zetty ay nasa kanyang kwarto na siya. Nagtataka pa siya kung papaano siyang nakauwi. Akmang bababa na siya sa kama nang bumukas ang pinto sa kanyang kwarto at pumasok muna doon si Gerald na may dalang pagkain. Pinagluto kita ng pagkain. Sinabi sa akin ni Lani ko anong gusto mong pagkain ngayon. Mahinahon niyang sabi sa kanyang asawa. Busog pa ako, hindi ako gutom. Anya sa lalaki pero nang tumunog ang tiyan niya dahil sa gutom, ay lihim namang napangiti si Gerald. Huwag ka nang tumanggi dahil tiyan mo na mismo nagsabing gutom ka na. Kaya sige na. Ayaw man niyang kumain ay wala siyang nagawa dahil mapilit si Gerald. Daddy! Nakangiting nilingon ni Gerald ang anak niya at binuhat ito. Hindi siya nahirapan na magpakilala sa anak niya dahil nakausap na pala ito ni Nick nang hindi nalalaman ni Zetty. Kaya't nang magpakilala siya ay tumalon-talon pa ito habang sumisigaw na meron na siyang daddy. Matagal pa po bang lalabas ang baby sister ko? Tanong ni Xander sa kanyang ama habang nasa tiyan ni Zetty siya nakatingin. Malapit na baby. Konting tiis na lang, makikita na rin natin ang kapatid mo. Nakangiting anya niya sa kanyang anak. Tumira na ulit si Gerald sa mansyon at siyang naging personal alalay ng kanyang asawa. Kahit nagsusung ito sa kanya minsan ay hindi niya pinapansin yon at hindi na lang niya binibigyan ng kahulugan. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang tanong nang makitang parang nasasaktan ng asawa niya. Hindi, okay lang ako.
Yung likod ko lang medyo masakit. Magpahinga ka na at ako nang bahalang mag-review dyan sa ginagawa mo. Alalahanin mong malaki ng tiyan mo. Inakay ni Gerald ang asawa sa kwarto na naroroon lang din sa opisina nito. Saka ito pinahiga. Magpahinga ka lang at ako nang bahala sa trabaho mo. Napilitan na tumango si Zetty at hinayaan na si Gerald ang tumapos sa ginagawa niya. Natapos ang buong maghapon na tulog lamang ang ginagawa ni Zetty. At nang magising siya, ay gabi na. Mabutit gising ka na, kamusta ng pakiramdam mo? Okay na ako, salamat. Kusa na lang yun na lumabas sa bibig ni Zetty, kaya't napangiti si Gerald. Alam niyang hindi magtatagal ay mapapatawad na siya ng tuluyan ng asawa niya. Kaya mas pinapakita pa niya dito na totoo ngang nagbago na siya. Makalipas ang 2 buwan, ay tuluyan ng iniluwal ni Zetty ang ikalawang anak nila ni Gerald. Isa itong babae at pinangalanan nila itong Zandria. Pagkalipas ng 1 taon, ay tuluyan ng pinatawad ni Zetty ang asawa niya. Kita niyang malaking pinagbago nito at pagiging mapagmahal nito sa 2 nilang anak. At sapat na para patawarin niya ito ng tuluyan. Hindi na rin sila nagpakasal pang muli dahil hindi naman pala pinirmahan ni Gerald ang annulment nila noon. At pinalabas lamang ni Nick na pumirma na si Gerald para hindi na ma-stress pa ang pinsan niya na buntis pa sa anak nitong si Xander. Mommy! Daddy! Kumaway-kaway si Xander sa magulang niya habang masaya itong nilalaro ni Anton kasama si Lani. Pwede ka na namang maligo kung gusto mo. Huwag mo kaming alalahanin ni Zandria. Nakangiting sabi ni Zetty kay Gerald. No, it's okay. Ando naman ang 2 para bantayan ng anak natin. Kaya dito na lang ako. Mas gugustuhin ko pang makasama kayo dito ng anak ko. Sabay yakap niya sa kanyang asawa. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko. Sabay halik niya sa ulo ng asawa niya. Kahit kailan talaga. Hindi na talaga nagbabago yung pagkabulero mo. Saway niya kaagad kay Gerald. Siyempre, sa ugali kong yan ka na in love eh. Kaya hindi pwedeng alisin yan. Tumatawang sabi ng lalaki, kaya tinampal ni Zetty ang kamay nito dahil aaminin man niya o hindi, ay kinikilig naman talaga siya sa mga banat nito sa kanya. Naging masaya ulit ang pagsasama ng mag-asawa. Si Gerald na rin ang namamahala sa kumpanya na pinamamahalaan ni Zetty dahil kailangan itong alagaan ng anak nila. Wala na rin silang balita kay Pia, habang si Lani naman at Anton ay mas tumibay pa ang kanilang relasyon. Dumaan man sa sakitan at hiwalayan, gumawa pa rin ng paraan ng tadhana para pagsamahin ng 2 dati ng nagmamahalan. Wakas.